benefits. So sa ngayon po, based on our existing guidelines, dito po sa benefits natin for the pension booster, ang pagkuha po pa lang ay lump sum. So in short, ang tinitingnan natin is, kunwari nag-file ka na sa regular program, and then ilalabas na natin itong pension booster mo, ang gagawin lang natin is kukumpitan lang natin yun. So kukunin natin your total accumulated account value, your contribution, plus the net of investment income. So kung ano yung total nun, yun po ang makukuha ninyo benefit and shall be paid in lump sum at the same time as the initial final benefit claim in the regular SSS program. So sa ngayon po ay nire-release namin ito lump sum. Pero sa future po, yung future na yun ay sobrang near na. So the second quarter or the third quarter, magkakaroon na rin po tayo ng option dito sa pension booster na katulad doon sa mandatory na meron ng chance ang ating mga miyembro na gawing pension itong program na ito. And then pwede rin siyang magkaroon ng option na merong portion dito na lump sum and then yung portion ay gagawin niya pension. So antayin lang po natin yung mga announcement ni SSS gamit ang mga social media sites kapag po nag-update na tayo dito sa pension booster. Then, who are the beneficiaries? Same with the mandatory provident fund. So, ang beneficiary natin dito sa pension booster are same sa beneficiary na listed under the members regular SSS program. So, sino yung nakakuha sa regular program? Sila din po ang makakakuha dito. Okay? So, can we withdraw? Ang nilagay na namin dito is can we withdraw? Kasi kapag may tumatawag sa amin, ang tanong eh, pwede bang mag-loan? Kasi nga tama yung sabi ni Miss Chris kanina, no? Sabi niya na kapag SSS parang loan ang unang naiisip ng mga tao. So dito, sa pension booster, or isama na natin yung mandatory, so wala pong loan dito sa mga provident funds natin. Pero pagdating dito sa pension booster ay meron po tayong withdrawal. But hindi naman natin ini-encourage ang ating mga member na mag-withdraw po kasi itong pension booster ay dinesign para madagdagan ang ating pension sa future. Okay? In short, ginagagamitin natin itong tool para maging secure tayo during the retirement age. Okay? Pero in case of emergency, andito naman po si pension booster para tulungan kayo na makakope doon sa inyong pangangailangan. So, can we withdraw? Yes, di ba? Pwede mag-withdraw. Pero, no withdrawal for first year of the membership except for extreme hardship. Ibig sabihin, ang lagi po natin tinitignan dito is your first contribution. Kasi ang basis ng membership natin ay based doon sa unang posted contribution ninyo. So, no withdrawal for first year. So, hindi natin i-allow ang withdrawal except doon sa merong under ng extreme hardship. So, balikan natin, tingnan natin yan later. And then, yung pangalawa, we have para sa mga merong membership ng second to 4th year, so we have withdrawals may be done with reduced income. So, tingnan natin ano yung sinasabing reduced income at ano yung sinasabing extreme hardship. So, doon tayo sa extreme hardship. So, we have partial or full. So, meron kang option. Kasi in case of emergency, kunwari meron kang contribution dito, sabihin natin may 1 million. Pero ang emergency mo, kailangan mong operahan. Ikaw ang tinitingnan natin ikaw as a member. Okay, ang extreme hardship po, yun lang, in-note natin ang extreme hardship, ang nakakaranas po ay ang member ng pension booster. Okay, hindi po ang mga kaibigan ninyo, ang mga kamag-anak ninyo, kundi po kayo mismo as a member. Okay, kasi po ang pinaprotektahan natin dito ay ang ating mga miyembro. So, we have partial or full withdrawal, kasi sabi nga kanya, 1 million ang pera mo. Pero magpapa-opera ka, kailangan mo lang is 150,000. So, pwedeng 150,000 lang or 200,000 lang ang i-withdraw natin. Okay, and then the remaining contribution is stay intact siya and then mag-earn po yun ng tuloy-tuloy. So, ano yung extreme hardship? So, we have the critical illness. Then, we have the involuntary separation from employment. Ito yung diniscuss kanina na unemployment benefit. Ina-encourage din natin, no? Kasi yung iba,
talagang nagpo-file agad dito. Huwag niyo pong kakalimutan na meron kayong isa pang special benefit sa regular program is the unemployment benefit. Kung hindi naman gano'n kalakihan, kunwari kasi ang ginagawa naman kaya, kumukuha ng benefit na yon kasi dahil naghahanap pa ng next na work. So, baka hindi mo naman kailangan ng sobrang laking pera sa mga panahon na yon, pwedeng gamitin mo muna, unahin mo yung unemployment benefit mo. And then in case of emergency kasi talagang wala, kailangan mo talaga ng pera, doon natin i-file itong pension booster. Kasi si pension booster, ang point lang natin doon is that yung unemployment is a benefit. So entitled ka talaga makuha nun once na under ka na involuntary separation. Ito kasi si pension booster, yung pera mo ay ilalabas mo na dapat mag-earn pa siya. So kung hindi mo naman siya ganun talaga kailangan, kasi hindi benefit yun hindi benefit yun kasi mababawasan. Yung makikita nyo kanina meron tayong reduced income. So tatamaan siya nun. Pero kung talagang kailangan mo, syempre i-release natin yan. So yun lang, pag-iisipan lang natin yung mga paggamit lang natin ng tama to. So benefit at kasi yung difference ng benefit at ng withdrawal. Then we have the repatriation of OFW members from host country. And then we have the other analogous conditions as may be determined by the SSS. Ito ay depende sa inyong case. Bigyan ko na kayo ng isang case dito sa other analogous conditions. Meron kami pinagbigyan na isang member namin na nag-partial withdrawal siya na parang ang membership niya is nasa 7 months pa lang. So wala tayong 1 year. Pero pinagbigyan siya kasi ang reason niya is meron siya real estate, so nakapangalan sa kanya, and then kailangan niyang bayaran, pero during that time is wala siyang pangbayad. So, kailangan lang natin ng mga supporting documents once under tayo ng extreme hardship. Okay? Hindi lang yung sasabihin natin na under ako ng extreme hardship, so kukuha ako na mag-withdraw. So, kailangan po natin ng supporting documents para dito sa mga under nitong case na to. Okay? And then, para naman doon sa merong membership na ng second year up to fifth year, so pwede ulit, partial or full withdrawal are allowed. So, pero ang titignan lang natin dito is the years of membership. So, kunwari, hindi ka na under ng extreme hardship kasi nag more than 1 year na yung first contribution mo. Pero hindi ka lumagpas na second year. So, ibig sabihin, kapag nag-partial or full withdrawal ka, ang makukuha mo is up to 60% lang po ng inyong earnings. So, in short, yung 40% ay hindi nyo po makukuha. At yung 40% po ay hindi po yun mag-i-stay sa inyong account kasi parang lumalabas po dahil inilabas nyo siya ng earlier, parang, in short, para siyang penalty kasi nailabas mo siya agad. So, kaya 60% lang po ang maibibigay natin sa inyo. And then, kung umabot naman kayo ng more than second year, then but less than 3 years, so up to 70% lang ng income ang makukuha nyo. The same with 3 to 4 and 4 to 5. So, makikita nyo, hindi 5. Less than 4, more than 4, but less than 5, 90% ng income. Kaya kung hindi mo naman urgent na kailangan, at kaya mo mag-antay into 5th year, kasi sa 5th year po, pwede nyo nang makuha ang full earning, partial or full. Okay? And then, ang kinaganda nitong programa na to is that hindi lang siya yung, kasi marami nagtatanong, meron silang alam na ibang agency na meron din ganitong program, pero up to 5 years lang yung investment. And after that, kailangan nilang ilabas. Ang tanong dito is, kung hindi ko naman kailangan yung pera after the 5th year, pwede ko pa ba siyang i-invest? Pwede ko ba siyang i-re-enroll at i-invest ulit? Ang answer po doon ay hindi na po nila kailangan hindi na po nila kailangan ilabas, mag-full withdrawal, and then ipapasok po. Dito po, since ito ay makakatulong sa inyong retirement sa future, pwede nyo pong i-stay dito ang inyong mga contributions hanggat hindi nyo po siya kailangan or hanggat hindi po kayo nakakuha ng final claim sa regular program. Kasi kung hindi mo naman kailangan ng pera, iiwan mo lang siya dito at kumikita siya by around 7% per annum, magandang na po yun, investment. And then, kapag po more than 5 years, kung in case of emergency, kailangan nyo, makukuha nyo na po yung income nyo by
full po. Okay? So, dito tayo sa last part. So, we have the special settlement of the pension booster, so the pandaming dana and my NPA.